Not all who call on His holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. Oh, the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let Him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on His holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. Oh, the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let Him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Ayun, magandang gabi po muli sa ating lahat mga mahal naming panood dito po sa ating live podcast ng The Narrow Gate Ministry sa Facebook. Pastor Ramil, magandang gabi po muli. Ang gabi, Mr. Derek.
So, ang atin po ngayong tatalakayin ay patungkol po kay Stephen Furtick. Mm. Siya po ay pastor ng Elevation Church, pastor. Mm. At bago po ang lahat ay ano po ba ang background nito ni Stephen Furtick? Ano kanya pong pinagmulan? Paano po siya naging pastor po ng Elevation Church? Mm. So ano yung kanyang background, yung teaching po niya at ano yung mga heretical teachings na kanya pong tinuturo? Ironically, no, si Stephen Furtick ay galing sa Southern Baptist. So siya ay bunga ng Southern Baptist tapos nagsarili. Opo. Orthodox po yung Southern Baptist. Oo, kaya akala mo ay yung Southern Baptist state pa rin nakalagay Oh. para Opo. itago. Parang Grabe. ang nakita ko dyan, parang itinatago niya yung tunay niyang doctrine. Mm. At sumasakay siya doon sa pagiging katanggap-tanggap noong Southern Baptist Statement of Faith. At yun yung nakalagay sa website. At inumpisahan niya yung Elevation Church, no? Based yan sa Charlotte, North Carolina, no? Mhm. Noong 2006. No? Mm. So, nagumpisa siya sa ilan lang miyembro, no? May 14 lang na katao na kanyang tagasunod noon. At dahilan sa kanyang media engagement Mhm. at saka sa Facebook, sa internet, ay mabilis yung naging pagdami hanggang sa naging 26,000 na siya as of 2024, last year, no? So 2006 to 2024, so wala pang 20 years, no? Opo. Ngayon siguro mas marami na. O more or less, ano lang, 20 years. So kaya makikita natin na malaking bagay ang social media at saka yung approach niya kasi is yung feel good din at saka yung seeker friendly. Kaya mabilis ang pagdami ng mga ganitong relihiyon, ganitong denominasyon dahilan sa magandang pakinggan ang mensahe nila eh. Artistically, no? So hindi rin sila bumabanggit ng mga kasalanan, hindi sila bumabanggit ng pagsisisi, Mhm. hindi sila bumabanggit ng pagsisakripisyo alang-alang kay Kristo, yung pag iwan sa kanilang mga dapat iwanan sa buhay at tuluyang magpasakop kay Kristo. Wala yun sa kanilang katuruan. At ang stated na purpose ng kanilang church, no, doon sa official website nila ay the purpose of the church, of the Elevation Church, is that so that people far from God will be raised to life in Christ. So, yun daw mga taong malayo sa Diyos ay muling ibabangon sa buhay kay Kristo. So, medyo may problema na ako rito doon pa lang sa kanilang statement of faith kasi tila baga parang yung church nila ang nagbabangon. Opo. Di ba parang sila yung may kakayahan na ibangon ang mga malayo kay Kristo, no, simula sa mga patay, no? So sobrang mayroon na agad na dispalinghadong katuruan. At maliban sa pagiging pastor, si Furtick ay isang manunulat ng kanta, no? Songwriter. Songwriter po siya. So talented siya na songwriter at saka siya may mga aklat, no? Siya ay best-selling author din. Kaya marahil yung bulk ng kanyang personal income ay galing sa sales ng kanyang mga libro. Kasi pag may best-selling na libro ka, ay may income yan, permanent income. As long as your books are being sold, may royalty ka. So, siyempre, kung may 1,000,000 bumili, at per dollar, meron siya $1 per book, ay di may $1,000,000 ka. So, kaya napakalaki nung kitaan dyan pagka naging bestseller ka. At siya din ay talented performer, no? Magaling siyang umarte at personable, na charismatic. Magaling siya sa pakikipagkomunikasyon, no? Yung charisma. May pang-akit, no? Gwapo rin siya. Action star eh. Maganda rin ang katawan, no? Hindi siya mataba, hindi rin naman siya payat. At maganda ang build. Maganda ang build ng katawan.
Hollywood. Ano ba? Pang Hollywood, no? Tama ka, pang Hollywood. At bukod sa doon ay learned siya sa public speaking. Magaling siya sa Kaya public pala, speaking. galing ka. Para din ang datingan ay Joseph Prince saka Joel Osteen. At ang Elevation Church ay isa sa 10 pinakamalalaking churches, no, sa Amerika. Laki ang Fusion Church. No? Kaya yung isa doon ay kay Joel Osteen, tapos kay si Joseph Prince, ano yan, sa Singapore. No? Singapore po. Si Joel Osteen ang may pinakamalaki sa buong Amerika. At meron na silang at least 21 campuses, no, sa buong Amerika at sa Canada rin. At meron silang lumalagong international outreach dahil meron silang sariling television program at online presence. Yung online presence talaga. Bilis mo kapag At isa sa mga notable, no, sa Elevation Church at kay Stephen Fortick ay nakapag-donate na sila ng kulang-kulang $100 million sa mga charitable causes. Kapag ganun mo, masisira eh. Yan. Sa mga charitable causes, sa mga charity, at nakikipag-partner sila sa syudad mismo sa mga city council ng Charlotte, North Carolina. At nakapag-donate na sila ng hundreds of thousands of dollars at hundreds of thousands of hours of service to community projects. Gaya ng mga mentoring sa public schools, organizing blood drives, yung pagkuha ng dugo, pagdodonate. Nagpi-feeding din sila, nagbi-build sila ng soccer fields, tapos meron sila mga local free clinics. So maganda naman yung ginagawa ng kanilang church. Mas mas charitable kaysa kay Joel Osteen. Opo. Saka wala yung kay Joel Osteen, walang nababalitang gano'n eh. Wala, oo. Maski kila Benny Hinn o kila Kenneth Copeland, wala silang mga ganitong maraming mga causes, no? At doon nga sa kanilang website, makikita mo yung evangelical belief system nila, no? Sabi doon, doon sa Our Beliefs page nila, makikita mo roon yung complete set of accurate, no? Ganun naman yung mga churches eh. Ang nilalagay sa website, yung totoo, yung maganda, no? Pero pagdating na sa practice, at saka doon sa actual teaching, hindi sila sumusunod doon sa kanilang sarili sinungaling nga di ba? So, sarili nilang statement of faith, hindi nila susundin yon. Dahil wala naman talaga silang stand. Ngayon, para lang maging katanggap-tanggap sa Christian community at large, yung mga talagang mayroong kaalaman sa katotohanan, di ilalagay nila yon para pag nagtanong yung mga tao, ano bang belief system nito? Pareho lang naman pala ng sa amin. At alam natin, no, laging iyan ay yung ginagawa, no, pangunahing ginagawa ng kaway, yung akala mo ay totoo. Nagkukunwaring totoo, pero ang totoo ay nagbabalat kayo. Kasi Satan is the father of lies. So, natural din dun sa kanyang mga lingkod na magsinungaling nagaya na sa kanya. At actually, mayroon siyang master's degree sa Southern Baptist Theological Seminary. May master's degree. Diba? Siyempre, pag master's degree sa theological seminary, theology, no? May master's degree sa theology. At ginagamit niya yun sa kanyang libro, siyempre. Kasi sa mga libro, yung binibigyan din doon kung ano yung natapos ng author para naman mabenta. Diba? Kaya nga dito sa Pilipinas, kahit hindi totoo yung PhD, no? Lalagay, PhD. Pag tiningnan mo kung saan, honorary causa lang pala. Diba? So, hindi nilalagay dapat yan, yung honorary causa, hindi ginagamit yan sa academe kasi hindi naman totoo kung doctorate. Kaya nga, causa lang honorarium lang yan honorary. At, for the most part, no, yung mas nakararami niyang preaching, hindi mo madidetect pag hindi mo talaga sinuri objectively, yung talagang dinisect, yung kanyang teaching, hindi mo ma-detect na may mali. Pag hindi nagsusuri, ano?
Basta kaya kita mo, sabi mo nga, ang daming mga kilala ka na mga pastor na follower Opo. ni Stephen Furtick eh. Yung iba pa nga, tinuturo pa yung turo ni Stephen Oo. Furtick eh. Totoo po yun. Ine-echo sa church nila eh, di ba? Ito Minsan po may, ang sabi ni Stephen Furtick. may pastor pa nga po ako nakikita na doon sa kanya mismong wall, pinipush yung Mm. nilalagay yung mga mga quote ni Stephen Furtick. Ayos to ah. Maayos talaga manggaya, no? Nanggagaya din lang yung pangmali. At may mga problema, no? Umpisahan natin, no? Ang isang example, mamaya natin i-comment yung mga videos niya kung saan malinaw niyang tinuturo yung mga heretical teachings. Pero ito yung hiwala sa mga videos, no? Sa kanyang libro na sa isang sermon niya muna, no? Sa isang sermon niya na ang title ay It Works Both Ways na delivered niya noong July 26, 2015. Sinabi ni Furtick na God broke the law for love. Sabi niya, I say it to every sinner, God broke the law for love. At yung law na tinutukoy ni Furtick ay yung Old Testament law of God. At ang kanyang point ay sa sobrang pag-ibig daw sa atin ng Diyos upang tayo ay kanyang iligtas, Grabe. ay kanyang sinuway ang sarili niyang kautusan. Biruin mo. So he broke his own law. At ang problema diyan ay illogical iyon dahil paanong ang Diyos i-break ang kanyang sariling law para iligtas tayo. Kasi daw sa sobrang pag-ibig, dapat daw tayo ay mamatay. Binrake niya yung kanyang pagiging just na Diyos. Kanyang sinalungat daw ang sarili niya. Hindi niya naintindihan na yung kamatayan ni Kristo ay hindi paglabag sa utos ng Diyos, kundi pagtupad din. Dahil tinupad ni Jesus yung hinihingi ng kautusan. Ngayon, pinatay ang Panginoon Jesucristo para mabayaran yung kautusan na kanyang sinunod. Kaya mayroon ding pagsunod. Hindi niya binrake yung kautusan niya. Sa halip, ginanap nga niya. Paano niya i-break yung ginanap nga niya? Diba sabi nga ni Jesus, huwag niyong akalaing na parito o pampawalang bisa, kundi upang ganapin ito. Hindi naman sinabing, upang sirain ko ito, sisirain ko ang aking kautusan. Mali. Kasi kung ang Panginoon Jesucristo, sinira niya mismo ang kanyang sariling kautusan, di makasalanan siya. Hindi niya sinuway. Dahil ang utos ng Diyos ay kautusan ng Diyos, banal yun eh. Opo. Sinuway niya pala. Kung kanyang sinira yung kautusan, ay hindi siya pwedeng maging savior. Kasi nga siya ay sumuway pala doon sa kautusan. Pwede siya makasalanan din ang dating niya. Si mamaya, sasabihin ko, bakit si Jesus? Kasi si Jesus din ang Diyos Ama sa kanya. No? Kasi siya ay oneness pala. Makikita po natin dito Modalism. sa mga videos siya. Kaya binrake ni Jesus ang sarili niyang kautusan dahil sa kanyang pag-ibig. Ang sabi ni Jesus nga, ginanap ko ang kautusan. Huwag niyong isiping ito'y pinawawalang bisa ko. Kundi ito'y aking ginanap. At hindi lang yun illogical, unbiblical pa. No? Dahil kung ibibreak ng Diyos ang kanyang sariling kautusan, na perpekto yung kautusan, para sa kanya, magiging makasalanan siya. Yes po. Sa sarili niya. Magkakasala siya sa kanyang sarili. Di ba? Kaya, sinasabi ni Kristo, no, sabi ko nga, na hindi niya sinira ang kautusan, kundi kanyang ginanap ito. Pakibasa natin ang Matthew 5:17, no, para patunayan natin no, na mali yung sinabi ni Furtick sa kanyang sermon. Opo. Na sabi niya, dahil sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa tao, sinira niya ang kanyang kautusan. Ngayon, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo tungkol dyan. Na talaga bang totoo yung sinabi ni Furtick na sinira ng Diyos, ni Jesus, ang kanyang sariling utos para lang tayo iligtas? Tingnan natin. Matthew 5:17, tingnan natin. Mateo 5:17, pakibasa. Huwag ninyo akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. O yun pala naman. Malinaw na malinaw eh. Tinupad pala. Hindi po niya sinira. Kasi kung sinira, di dapat sinabi kundi upang sirain. Hindi naman sinabing sirain eh. So, ibig sabihin, imagination lang pala yun, Stephen Furtick. Imagination lang. At mahirap kasi yung ikaw ay sobrang mas marunong pa sa Diyos no? So, yun po ang nangyayari ngayon sa mga sikat na preachers.
para lang makaengganyo ka ng tagasunod Oo. ay mas tataasan mo pa ang karunungan ng Diyos. Mhm. At para maging kakaiba ka sa lahat ay mag-iimbento ka na lang ng katuruan na kahit wala sa Biblia para unique ka. Wow. O, di ba? Para hangaan ka. At hahangaan ka kasi nakita mo yun. Kakaiba. Piruin mo, kakaiba ka. Nahuli mo yun, piruin mo, nalaman mo na sinira pala ni Jesus ang kautusan. Dito kami sa'yo. Mhm. Kasi walang ibang nakapagturo niyan eh. Maliban sa'yo lang. Kaya ganun po ang nangyayari. Oh, yun ang nangyayari. So yung mga tao na sobrang paghanga sa sariling karunungan ng tao Mhm. at hindi sinusuri ang salita ng Diyos, kundi basta tanggap ng tanggap sa mga sinasabi ng kaharap, kahit sino siya, ay talagang gustong-gusto nila yon. Kasi nga, wala naman silang standard of truth eh. Mhm. Kasi nga, si Stephen Fortick, hindi naman niya yung salita ng Diyos, hindi naman niya tinuturing na salita ng Diyos eh. Kaya madaling sirain yung salita ng Diyos. Madaling baluktutin sa Opo. taong nag-aakala na yung salita ng Diyos ay hindi galing sa Diyos. Akala niya ito, invento lang ng tao din. So, isa pa niyang leaning ay yung prosperity gospel. Meron din siyang leaning diyan. Tama po. Prosperity gospel. Mm. Yung kanyang tinuturo. At ang katibayan ay nakasama niya sa isang pulpito si Joel Osteen, no? Mhm. Si T.D. Jakes, si Brian and Bobby Houston, Mhm. yung tatay at nanay ni Joel. Opo. Hindi, Houston pala ito, hindi Austin. Joel. si Brian. Brian Houston ay tatay ni sa Hillsong pala. Sa Hillsong, Brian Houston. si Brian Houston. Si Joyce Meyer, alam naman natin, si Joyce Meyer, no? Mhm. Ito ang nagturo na si Jesus daw ay naborn again sa impyerno. Nung namatay daw si Jesus sa loob ng 3 araw, yun daw kanyang espiritu ay pumunta sa impyerno at doon daw siya ay tinatadyakan, no, sinusuntok, sinasampal, no, tinutusok nung salapang ng mga demonyo. At nung 3 araw daw, siya ay naborn again. Doon daw ni Jesus pinagbayaran ang kasalanan ng tao sa impyerno mismo. Hindi daw doon sa krus. Grabe. At yun ang kinikilala ni Fortick, no, na tinawag ni Fortick ang false teacher na si Joyce Meyer na the greatest Bible teacher alive today. Wow. Quote and unquote. Greatest Bible Biruin mo. alive. Baka greatest false teacher alive. Alive. Buti buhay pa, no? Buti buhay pa sila. Napakabiyaya ng Diyos na kahit false teacher, kahit binabaluktot ang kanyang salita at kalooban, buhay pa rin. Tinawag mo pastor si Bill Johnson, no? Kung tutusin, may edad na siya eh. Buhay pa rin, di ba? Buhay pa. Bakit? Kasi binibigyan ng Diyos na sila ay magkaroon ng pagkakataon Easy. na magsisi. Pinahintulutan pa silang mabuhay dahil sobra nilang sama. Kasi kung papatayin sila ngayon, wala na silang pag-asa. Opo. Sa kanila po, applicable yung masamang damo, matagal mamatay. Yun, talagang totoo rin. Mm. Applicable na applicable. At yung mabuting damo, madaling mamatay. Opo. Tulad dyan, MacArthur, no? Patay na. Narcis Proud. Arsis Pral, Body Bocam. Pero mo, itong mga matitino pa ang sinukuha ng Panginoon. Tapos tulad sa Bill Johnson. Kasi sila, hindi pa ligtas eh. Opo. Si Kenneth Copeland, na? Kenneth Copeland, no? Grabe, oh. Na. Para ng, yung mukha eh. Para ng kalansay. Opo. Joker. Si Joker. Joker na. Pag tumawa yan, talagang yung bibig hanggang dito sa sabi lang naman. Yun talagang ang ngiti niya ay hanggang tenga. So, Talagang totoo. Pero medyo natatakot ako sa kanya pag tumahanakak siya eh. Parang demonyo, no? Opo, parang gano'n. Kaya nga, inihintay ng Diyos na magsisi pa. Kasi dito pa lang sa lupa ay asal demonyo na, mukha pang demonyo. Kumbaga talaga lahat ay demonyo na. Kaya ang ng Panginoon, totoo yung sinasabi, no? Sa Timoteo na binibigyan na ng pagkakataon na ang lahat ay magsisi at makaunawa sa katotohanan. ang kanya ring teaching ay nagre-rely sa pop psychology. Ano yung pop psychology? Yung popular psychology. Opo, popular. New Age. Kung ano yung makiliti, nakakakiliti sa tenga, sa pandinig, at yung masarap sa pakiramdam, yun yung kanyang itinuturo. Hinuhuli niya kung anong kiliti kasi nga popular. Kung anong popular na teaching.
Sasakay siya doon. Mm. And then yun ang kanyang ibibiblikal. Gagawing biblical ko, no? Sasakay siya doon sa sikat na isang usapin. Mhm. Tapos yun ang kanya ngayong isisermon. At meron siyang ano rin, no, na hilig dun sa motivational platitudes. Magaling mag-motivate. Talagang pag nakinig ka sa kanya, mala Joel Austin din, no, na ano ka, i-encourage, no? Mabibuild ang yung self-esteem. Yun ang maganda sa kanilang ginagawa. Kaya kung ikaw ay mawalan ng pag-asa, bigla kang magkakapag-asa. Yun nga lang, mali. Maling pag-asa. Yun siguro. Tapos, meron siyang feel-good directions, yung feel-good messages lagi. Papunta lagi doon sa Yun talaga lagi ang feel-good na hindi kanya sasaktan, hindi kanya tutuwid, hindi kanya i-review, hindi kanya pagsasabihan ng bawal ito, bawal yan. Iwas-iwasan niya yun. Magkapareho talaga po sila ni Joel Austin. Kaya parehong-pareho. Magbarkada nga sila eh. Joel Austin, si Joseph Prince, nagsishare nga sila ng pulpit. Kaya nga yun ang problema sa akin. No? Kung ikaw ay tunay na teacher, at alam mo naman yung ka-share mo sa pulpit ay false teacher, ba't ka pa nagtityaga? Kasi that false teacher is borrowing authority from you. Kaya nagpapatuloy yung false teaching kasi ayaw mong humiwalay kahit alam mong mali, ikaw na may nagtuturo ng tama, pero nasa isa pa rin kayong church. Hindi ko maintindihan kung totoong alam mong katotohanan. Tinatolerate mo. Ibig sabihin, you are tolerating what is wrong and what is false. Kasi, so, buti sana kung ano ka pa lang, parang nag-uumpisa ka pa lang doon na may time ka pa na ituwid kasi gusto mo lang siyang pakisamahan. Let's say, 4 years ka lang doon. Eh kung 30 years ka na roon, kasama mo pa rin. Eh, duda na ako sa'yo kung Hindi na yun out of pakikisama. hindi na auto pakikisama yon, kundi baka pareho din kayo at nagkukunyari ka lang na ikay tama. Pero believe ka pa rin sa kanya. Kasi ganito yan eh. If you will continue to serve in a church together with a false teacher who adheres to false teaching, and then you know that you hold on to biblical teaching, you know that what you teaches contradicts what your co-pastor teaches. Eh, paano ka makakatiis na Sunday after Sunday, magpapalitan kayo ng pulpit, nag-preach siya about yung prosperity. Ikaw naman, nag-preach ka about yung rebuke ng false prosperity gospel. So, ibig sabihin, hindi mo siya nire-rebuke. Hindi totoo yung rebuke mo, di ba? Kasi bakit hindi rin siya nababago? Ikaw din, hindi ka rin nagbabago. Patuloy mong niyayakap yun. Kaya hindi ako believe pag gano'n na. Ibig sabihin, you are compromising the truths. And that's nonsense for me. That's nonsense for me. Kasi kung ikaw ay nasa katotohanan, iiwanan mo lahat eh. Kahit na marami kang mawawala sa'yo. Hindi mo ipagpapalit yung ganda ng fellowship, yung sweldo, yung prestige, yung, di ba, camaraderie mo doon sa mga taong matagal mong nakasama, yung iyong relasyon. Hindi mo ipagpapalit sa katotohanan eh. Di ba kasi yung katotohanan sa Diyos yun eh. Opo. Eh kung yun ay sinasalaula nila for the sake of your friendship sa kanila, tika muna. Yan po ang nangyayari kasi Pastor, nakakalungkot. Yan talaga po ang nangyayari. Katotohanan sa mga churches ngayon. Kahit doon po sa pinanggalingan kong church, ang lagi nilang kinukonsider ay baka niya sumama ang loob eh. Eh di, wala nang mangyayari. Talagang makakompromise na yung katotohanan. Dahil lamang ayaw mong sumama ang loob mo. Sino ang gusto mong sumama ang loob sa'yo? Ang Diyos o sila? Sila. Di ba? Kasi sasama din ang loob sa'yo ng Diyos eh. Yes po. Pagka yung i-entertain yung maling katuruan nila eh. O baka naman talagang hindi ka nakukonsensya dahil baka hindi ka totoo sa conviction mo na itong totoo yung sa'yo. Yun po ang danger. Kumbaga, nabaro mo rin lang naman yung teaching mo sa iba, hindi ka naman nanindigan eh. Opo. Kasi meron din ganun eh, na parang school ko lang naman ito eh. Dala ko lang yung teaching ng school ko. Pero hindi ako ito mismo. Oo, hindi yun yung na-espouse mo talaga na teaching. May ganoon eh. Para bang yung programa sa television na nakalagay yung disclaimer, the views of the anchors of this radio station
in this of this program doesn't reflect the view of the radio station. Radio station mismo. Oh, di ba compromise ka lang kasi para lang ikaw ay may program sa radio station na 'yon. Kasi sinabi ng radio station, yung iyong view hindi naman yung view yun eh. Kaya yung nanonood alam na hindi naman ito ang view ng radio station. Ang problema sa church, ka pwedeng mag-disclaimer eh. Opo, kasi church yun eh. Di ba pwede ka mag-flash doon ng gano'n na the view of the present preacher is not the view of the senior pastor. Opo, habang ano muna. Oh, habang Sa nasa announcement, no? oh, Nakalagay dun eh. gumagano no. Habang nagsasalita ka nakalagay the view of the preacher. Di ba? Parang- Doesn't reflect the view of the church. Ay alis na ko doon. Kasi sinasalungat ka ng sarili mong church eh. Ba't ka pa nagpipreach doon? Eh alam din nung nanonood sa'yo na somehow hindi man ipinaplas yun, alam nilang yung view mo naman, iba sa view namin eh. So let's just for the sake of money, diba? Commercialism, at for the sake of relationship, kasi sa radio station, commercial kasi. Kasi sige, okay, kahit hindi ka kagaya namin, pwede ka rito mag-program, pero meron kaming disclaimer ha. Sige, payag na kami. Ang mahalaga, mai-air lang namin yung aming paniniwala. Tapos may mga sponsors. Kasi mga sponsors. Kasi hindi ka naman i-sponsoran pagka hindi ka nakipag-compromise sa radio station o sa TV station. Pero ewan ko lang, Pastor, ano po, kung ma-attend yan ng isang faithful na pastor na nag-preach ng Word of God. Doon sa church na yon nag-preach siya. Tapos habang nag-preach siya, merong nag-appear doon, yung sinasabi mo kanina. The view of the preacher Yeah. doesn't necessarily reflect Parang the view of the church. kinukontra, habang nag-preach ka, May disclaimer. May disclaimer at kinukontra mismo yung Ayaw ko na doon. sabi mo. Kasi bayaran ka lang. Ibig sabihin, binabayaran ka nila para ka mag-speak kasi wala silang makuha eh. At saka baka masira yung image ng church sa community pag tinanggal ka. Kasi syempre nauna ka ron. Ngayon kung ikaw ay kasabayan, una-una ka, syempre pagka malis ka, mabubulabog yung church, mabubulabog ang mga membro, magtatanungan, bakit gano'n? Di ba tayo ay love dito? Ba't na yung pinaalis? Oo nga, God is giving us chance to prove that we are leaning into the truth eh. That we are for the truth eh. But if you have if you did not grab the opportunity of God giving you the opportunity to be in the truth, ay nasa iyo yun. Kaya Pastor, obvious talaga na, ano ang masasabi natin? Kung sino yung nagsasama-sama, sila yung magkakaparehas ng kaisipan. Hindi naman po pwedeng, bakit ka sumasama doon kung ikaw ay kakaiba sa kanila? Yung bang, kaya kita mo maski sa Animal Kingdom, merong yung albino na kalabaw. Di ba yung may sinisilang na puti? Tinatakbuhan talaga ng mga itim. Kakaiba eh. Sabi niya, dito ka uri ah. Animal Kingdom yon. Yung instinct po nila yun. Instinct yun ha. Talagang, pero alam nilang kalabaw din, pero puti. Muo nga din kasi, parang tayo rin, pero Kakaiba. iba. Kaya walang kaibigan eh, yung mga puting kalabaw. Isa lang. O lalo yung puting uwak. Paaraw. Di ba? Kasi mayroon ako nakitang puting uwak sa Facebook eh. Natupad na po yung Pero walang kasama. walang kasama. Baka po kinulayan. Loner. Kasi pag dadating niya doon sa kawan ng mga uwak, doon sa mga flock ng uwak, Umalis. nagliliparan eh. Natatakot. Kasi natatakot sila, hindi Hindi natin. natin kauwi. Kaya nakakapagtaka lang ha. Nakakapagtaka lang. Kasi it's natural in the natural realm. Di ba? In nature, it's natural eh. Na pagkakaiba ka, talagang hindi ka pwedeng isali ng mga hindi katulad mo. Kaya di ba yung kwento ng ugly duckling? Opo. Siya iinit sa puwera siya. Initsapel siya kasi pangit daw siya eh. Siya, ang dako. Ay naayawan siya kasi kakaibang itsura niya. Kasi yung pala agila siya eh. Na nalimliman nung Kaya inahin. hindi rin siya Nung siya nakakalipad na, gansa pala siya. isa. Ang ganda na niya nung lumaki. Lilipad-lipad na siya. Kasi pag lalapit siya, siyempre lalong hindi na siya kilala. No. So, maski sa aso, ganun din. Sa Animal Kingdom, hindi pwedeng yung pareho ng aso, pero yung bihirang-bihira na yung lobo at saka yung domesticated dog ay maging magkaibigan. Napakahirap. Hindi po ano yun. Diba? Napakahirap. Maliban na lang kung halimbawa yung
accidentally, no, pinalaki sila magkasama. Opo. Pero yung nagkita ng matanda na tapos aangil yan. Maski Leon, hindi Oo, pwede. yun talaga. Pati Leon, no? Mayroong pagkakaiba yan. Kasi pag hindi kita kauri, iba ang balwarte mo, Opo. may sarili kang kingdom eh. O, doon ka. Kung nag-cross ka dito sa aking territory, Awayin. ay talagang matira matibay. Opo. Yeah. Papatayan sila eh. Papatayan hanggang sa mananalo. Yung kaya may tinatawag tayo sa nature na sa animal kingdom na survival of the fittest. Nakakapagtaka lang na pati sa tao na wala na yung basic lang na instinct na alam mong may mali, hindi ka pa aalis. Alam mong hindi mo kagaya, nandoon ka pa rin. Nagsusumiksik ka na parang ang buhay mo ay nakadepende sa kanila. And knowing, Pastor, na mayroon talagang standard ng truth. No? No, may Bible eh. Kaya At saka malinaw naman ang kasinungalingan ng false teachings eh. ayun po, ang nakakalungkot. Yung mga ganyan preachers. Ito yung mga statements ni Fortick. Sabi niya, na questionable. Sabi niya, the reason we struggle with insecurity is because we compare our behind the scenes with everyone else highlight reel. Pop psychology, highlight reel. Kasi popular. Ito, ibig sabihin, Facebook. Kaya daw tayo nag-struggle na insecure, dahil kinukumpara daw natin ang ating sarili sa likuran ng isang tao. If you want to change the direction of your life, change the declaration of your lips. Ang ganda nga naman, di ba? Maganda. Kaya nga siya isikat. Magaling na motivation. Oo, di ba? Yung bibig mo, gagano mo. Ibahin yung direction. Literal ba? Literal. Sabi niya, you can fulfill your calling in your comfort zone. Kaya lang lalabas ka. Oo nga naman, di ba? Kung ikaw ay nahirati na lang doon sa kung saan ka masaya pero hindi mo nasubukan yung mga challenges sa labas, paano ka mag-i-improve? Tama naman. No? Ay, tama naman. Di ba? Believe ka na. Sabi pa niya, many people never reach greater because they don't leave good enough behind. Ganda. Maganda talagang pakinggan. Many people never reach greater because they don't leave good enough behind. Parating sa comfort zone. Tapos sabi pa niya, today's excuses are tomorrow's regrets dressed in disguise. Wow. Biniribaliktad lang yung blessing in disguise, di ba? Diba po? Pero successful na si Stephen Fortick by worldly measure, but not by spiritual measure. By worldly measure, according to Money Incorporated, as of January 2021, ang net worth na ni Stephen Fortick estimated is $55 million sa salin. Declared. Yun lang ang declared. Estimated net worth. At nakatira siya sa isang 16,000 square foot mansion. Wow. Grabe 16,000 foot. 1,600? 1,000. Hindi, 16,000. 16,000 po. Square feet. Hindi pala feet. Foot. Dito, foot eh. 16,000 square feet mansion. At ang sinasabi niya ay at yung 16 square feet mansion ay nakatayo sa 19 acres of wooded land. 19 acres. No? Palagay na natin na hectares yan. 19 hectares. Laki. Kanya lahat yun. Kanya lahat yun. Kanya. At ang sabi niya, allegedly, sabi niya is, his home was a gift from God. Yung lupa niya ang approximately valued at $1.7 million in 2013. Tagal na yun. 2013 pa po. Magkano na yun? Ngayon, magkano na? Baka one half ng value no nang naidagdag sa values. Kaya, by any worldly standards, talagang, kumbaga si Fortick ay made na siya. Made. Pero mas mayaman si Kenneth Copeland, no? Mas mayaman. Billionaires kasi si Kenneth Copeland. Yun sa kanya. At may mga kritiko, Stephen Fortick, ang charge sa kanya, yung kanyang bintang sa kanya, hindi daw kasi siya gumagawang disciples, kundi he is making fans for himself.
Fans. Fans yun, mga fans. Ah, Followers. Hindi disciples, kundi followers, fans. Kita mo, parang dahil nga sa charisma niya, ang dami niyang followers sa Facebook, tama. YouTube, talagang pinapalo siya. At meron nga siyang spontaneous baptism. Halimbawa, ngayon ka lang naka-attend. Wow. O just accept God, accept Christ in your heart, and then you can be baptized right now. Pwede na. Kaya pala, ang dali-dali. Dali. Dali-dali umanip sa kanila. Walang masyadong requirements. Okay, tingnan natin ngayon, ayon naman sa kanya, ano yung mga katuruan niya na ine-espouse, tinuturo. Yun, meron po tayo. Panoorin natin at ating i-comment. 5 videos po ito. At yung una ay na video, dito tinuturo niya na ang tao ay little God pa rin. Yan, kita po natin. Tingnan natin. Actually, Calvinist ito si Jordan Riley. Siya yung nag-expose. Stephen Furtick teaches that we are little gods. You got to watch this. And God said, I am to Moses, my name is I am. He was trying to get him to see, you are as I am. That's what a mirror does. God says, I want to see myself in you. When God sees you, he sees himself. He sees his son. Christ is the image of the invisible God. And if he is in you, he is more than the world against you. Matindi talaga. Makaka-convince, no? Oo. Powerful di ba? Kasi magaling siya sa public speaking. Oo. Komentan mo ba? May kasunod pa yan. Gusto ko, kasi Sige, isunod mo muna yung kung pareho lang. paras lang po sila. Sige, tingnan natin. Kasunod na video. Mas matindi siya. Watch false teacher Stephen Furtick use God's divine name for himself. I'm not in covenant with a person. I'm not in covenant with a political party. I'm in covenant with God Almighty. I am God Almighty. I am God Almighty. It's in me. It's in me. It's in me. God said, let us make man in our image, in our likeness. When God said, I am to Moses, my name is I am. He was trying to get him to see, you are as I am. The end goal of the Christian mysticism movement is to supposedly bring you into unity with the divine, unity with the deity, and it ends in this, the little God's doctrine, the belief that you are in fact a little God. Mysticism and outright blasphemy. Subscribe if you want to. Yeah. So, grabe yung blasphemy, no? Yung sinasabi po niya, Pastor, na I am, ano bang masasabi po niya doon? Kay Moses, sinabi na Diyos kay Moses. Kasi nagtanong naman si Moses who I will say to them, who are you? Diba? Opo. What is your name? What will I tell the Israelites if they will ask me, who sent you? Who sent you? Then sabi ng Diyos, tell them, you are sent by I am. Sinugukan ni ako nga. Pero hindi si Abraham, hindi si Moses yun. Tanong yun ni Moses sa Diyos. At yung word na ako nga, na-develop into tetragrammaton na YHWH, na walang vowel. No? Wala sa Hebrew kasi, originally, walang vowel yung YHWH. Ang ibig sabihin lang noon talaga ay He is that He is, or the one that is self-existent. Self-existent, self-dependent. Kumbaga, siya na. Dati na siya. Wala siyang pinanggalingan, wala siyang hantungan, wala siyang simula, walang wakas. Yun lang ibig sabihin noong salitang I am. Hindi siya yung I am na parang common lang na ako ito, ako nga. Na parang deklarasyon mo lang na pag tinanong ka, sino ka? Ako ito. Hindi yung katulad ng ako nga ng Diyos na tetragrammaton. Na ang sinasabi na He is who He is and He is that is being Him. Talagang siya na. Kung siya na, wala
Wala siyang talagang pangalan. Kasi ang sinasabi rito ng Diyos, wala naman ako talagang pangalang pwedeng ibigay sa akin na isa lang dahil wala akong pangalan. Dahil hindi naman siya tao eh. Opo. Hindi ba? Ang tawag lang sa Diyos, ang mga sinasabi ng Diyos na mga pangalan na ibinibigay niya, halimbawa, yung Yahweh Tsedkinu, Yahweh Shammah, ay El Shaddai, o di ba, yung Jireh. Nisi, Yahweh Nisi, Rafa. Jehovah Jireh, o Jehovah Rapha, yun ay katangian lang niya. Yung Rapha, healer. Mhm. Yung Shammah, yung Emmanuel, kasama natin siya. Yung Nisi, banner, is our banner, di ba? Jireh, healer. Opo. Provider. Provider, rather. Di ba? Rafa yata. Rapha is healer, o Rofi. So, hindi siya pangalan lang. At yun ang pagkakamali ni Steven. hindi rin ni Stephen Fortick, ni Ed din. Ni Tito Ah, Ed. okay po. Akala niya, pangalan na yun ng Diyos, yung El Elyon. Hindi yun. Yun ay ano lang. Yun ay, ang translation noon sa Tagalog ay powerful one. Diba? Katangian po ano. Katangian lang yun. The high God, the most high God. Ang ibig lang sabihin ng El Elyon, the most high God, most high lang iyon. Ibig sabihin, pinakamataas. Hindi yun pangalan. Kasi walang pangalan ang Diyos talaga na Ama. Wala. Wala siyang isang pangalan na talagang pronoun or noun for himself. Proper noun, wala. Lahat lang ito ay common noun. Common noun. Ibig sabihin, tawag lang, common. Yung salitang Yahweh, ayun yung I am. Siya na na malakas. Siya na nga na manggagamot. Siya na na kasama natin. Siya na nga na malakas. Siya na nga na nagbibigay ng pangangailangan. Yun lang yun. Yung Jehovah ay Germanic, ano na yan eh, yan ay mixed German and Latin. Opo. Nabuo yan from German and Latin language na Jehovah nagkaroon ng J. Pero wala rin dapat yung vowel. Kasi originally sa Hebrew, walang vowel yan. Nilagyan lang nila. Nilagyan lang nila ng vowels ng mga translators para magkaroon ng pronunciation. Pero kaya nga yan ay walang vowels kasi God used that term according to His prohibition na don't speak the name of God in vain. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan para hindi talaga mabanggit. Kasi pag yung YHWH, yung tetragrammaton, inalis mo ang vowel, you cannot mention it. You Okay. cannot shout Paano Even siya shout. mention? Yan. using that name. Paano i-mention? Kahit sumigaw ka, yung YHWH, o kahit isigaw mo, hindi mo babanggit. Kasi ang sunod yun doon sa kanyang utos din na huwag banggitin sa walang kabuluhan. Para huwag mabanggit, ito ang gamitin ninyo. Itong tetragrammaton na to, pinahintulot niya na ito'y magamit. Itong IM, ito matranslate into Hebrew YHWH. Or yun mismo, yung word na I am, that I am. Tsaka iba po siya talaga dun sa mga pangalan ng mga gods and goddesses. Iba ang pangalan ng Diyos. Kaya nga, hindi pwedeng pangalanan ang Diyos ng isa lang. Kasi hindi naman siya proper noun yung ginagamit na yan ng Diyos para sa kanyang sarili. Yung mga taguri sa kanya yon, mga tawag. Na hindi kasi ang Diyos pwedeng ilarawan ng isang pangalan. Dahil siya walang hanggan eh. So paano papangalanan ng walang hanggan? Wala namang pinagmulan yun. Ang pinapangalanan lang kasi natin yung may pinagmulan. Kasi depende yung pangalan na yon kung ano yung katangian ng magulang, minsan kung ano yung katangian niya, na nakita nila. Halimbawa sa mga Hebreo, si Jacob ay kanilang nakita na hawak-hawak yung sakong ni Esau. O di kaya Jacob ang pinangalan kasi ibig sabihin noon grabber. Naagaw niya yung karapatan ni Esau. O hinahawakan niya yung paa. Si Esau naman, pag silang, mabalahibo. Kaya ang tinawag, mabalahibo. Kategory din iyon kasi inilalarawan ng pangalan, kalimitan, yung katangian eh. Di ba? Ngayon, nakakapagpangalan ang tao sa kapwa-tao o sa ibon o sa anumang hayop dahil nakikita nila yung katangian noon. Ay, ang Diyos hindi isang katangian. At ang katangian ng Diyos, multifaceted. At talagang hindi siya kayang ilarawan sa isang salita. And yung kanya pong Walang hanggan eh. walang hanggan. Yung lahat ng
pwede mo itawag na pangalan sa kanya ay nagdi-denote ito ng holiness, ng eternality. Ano? Nakasentro sa kanyang kabanalan, yung tawag. Kasi ang kanyang pinaka-chief characteristic, no, sabihin na nating essential attributes, most essential attribute is yung holiness. Kasi sa Bible, only that character of God was mentioned 3 times. Yes. Holy, holy, holy is our Lord God Almighty. Laging holy, holy, holy. Hindi, yun lang talaga yung inuulit-ulit na katangian. Ibig sabihin, yun yung kanyang pinakasentrong katangian. Banalan. Kabanalan. Kaya hindi siya unfair. Pag umibig siya, hindi rin siya nawawalan ng hatred. Kasi ang pag-ibig na walang hatred, hindi rin banal. Konsentidor na pag-ibig. Mhm. Yun namang hatred na walang pag-ibig, hindi rin banal. Kasi puro ka lang pagpuparusa, puro ka galit. So, kaya nga ang Diyos ay timbang lahat ang kanyang katangian. Hindi ibig sabihin ng Diyos ay nagparusa, galit lang ang pinairal niya. Napaparusa siya kasi banal siya. At iniibig din niya ang pinarurusahan niya. Para matuto sila at makuha nila kung ano gusto nila. Di ba? Gusto nila yun di ibigay. So, kaya the central character of God and the most essential sa kanyang attribute ay yung holiness. Never na naulit-ulit yung iba niyang katangian like good, good, good. Wala po. O, di ba? Just, just, just. Walang ganun sa Bible. Love, love, love. Love, love, love. Walang love, love, love. Kayo lang ang ganun Gusto niyo love, love, love lang Hindi naman ganun. Pag love, love lang, walang just, just, just. Pero pag holy, 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 at doon mo pinaraan lahat ng kanyang katangian, talagang Nandun lahat. fair lahat. Yung love, Naroon na lahat. justice, yan. Kita mo, no? Doon pa lang sa katangian niya na banal siya. Naroon na lahat yung paliwanag kung bakit yung pag-ibig niya ay makatarungan din. Dahil banal siya Dahil ba? Hindi siya pwedeng umibig ng basta lang na wala namang hustisya rin. Dahil unfair namang pag-ibig yon. Okay, so makikita natin na yung paniniwala nila na Little God's doctrine, narinig naman natin sa kanya mismo kay Stephen Furtick na now let us make man in our image. Yun yung verse sa Genesis 1:21 na nanlilikhain na ng Diyos si Adan ay sinabi ng Diyos sa kanyang sarili, ang totoo Trinity yun, no? Kausap niya doon ang Panginoong Hesus at ang Banal na Espiritu. Ngayon lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. At ang interpretation nila doon sa salitang wangis na sa Hebrew yan ay chelem or demut. Dalawa yan na word. Image or likeness. Chelem or demut. Ang ibig sabihin ng dalawang yon ay not actual replica. But in some sense, may pagkakatulad. Hindi talaga kagaya na eksakto. Kaso ang kanilang interpretasyon, eksakto. Kaya tayo Diyos din. Kasi kung ano ang Diyos yun din, hindi. Kaya hawig lang o wangis lang, ay hindi talaga iyon. Hindi talaga tayo Diyos. So, wangis lang. Kundi in a sense, may wangis tayo o may ilang katangian ang Diyos na meron din tayo, pero hindi lahat. At saka kahit katangian na yun na meron din ang Diyos, hindi talaga kagaya ng eksaktong katangian ng Diyos yon. Kasi tayo hindi Diyos tayo ay tao. Like for example, Pastor, yung moral goodness ng tao is galing yun sa righteousness ng Diyos. Dahil nung si Adan at Eva ay likhain, ay wala pa silang kasalanan. Kaya sila ang kantingin sa kanila ng Diyos ay innocent. And they are blameless. Walang kasalanan But they have the capacity to sin. Unlike God, God has no capacity to sin. Kaya doon pa lang, kahit moral goodness yung pattern o yung wangis na yon, hindi pa rin kagaya ng goodness ng Diyos kasi yung goodness ni Adan at Eva. Kasi ang Diyos ay mabuti na hindi pwede magkasala. wala talagang Kaya hindi pa rin perfect na wangis yon. Kumbaga, may pagkakahawig lang. Halimbawa, yung isa ring pagkakahawig ay yung dominion, yung binigyan ng Diyos. Doon sa verse pa lang na yun let Him rule over all other creatures. Over all the earth. So, lahat ng nilalang ay siya ang ating magiging tagapamahala. Ayun, in some sense, ay may pagkakahawig sa Diyos dahil ang Diyos din ay namamahala. So, yung wangis na yon ng pagiging tagapamahala ng Diyos ay nakila Adan at Eva. Ganun din sa atin kasi we domesticate animals, we name animals, no, we train dogs. No? So, kung tayo namamahala sa kanila, sinusunod tayo ng mga hayop.
Kung patayin natin sila, we don't commit murder kasi hindi naman pinagbawal sa ating pumatay ng hayop kasi nga irurule natin sila eh. Kaya kinakain natin ng hayop, wala tayong kasalanan eh. Baliktad na ngayon eh. Yung aso na nga ang nasusunod sa tao, di ba? Kaya nawala yung wangis lang na yun pa na sana tayo ang namamahala, wala na nga eh, di ba? Nadumihan na sobra ng kasalanan, na-twist na. Ibig sabihin, may dominion tayo, may power tayo to rule, but unlike God, who has the absolute power to rule, tayo lang ay merong konti na binigay lang, na wangis lang naman, hindi naman talaga tayo katulad ng Diyos eh. Ano pa ang wangis na yon na meron sa atin? Yung pagkakaroon ng kakayahang makipagrelasyon, makipagkomunikasyon, may karunungan. Ang Diyos, God is an intelligent being. Tayo rin intelligent din. May kakayahan tayo na mag-isip. Hindi gaya ng mga hayop na walang kakayahang mag-solve ng puzzle. Yun naman ay instinct lang o trained lang yung mga nagsosolve ng puzzle. Ang tao, may kakayahan siya na gaya ng Diyos, pero hindi tayo gaya ng Diyos na kayang solvein lahat. Ang kaya lang nating isolve, yung kaya natin bilang tao. Like yung mga makakunting mga problema, yung mga kakaunting mga diagrams lang o puzzles. Pero hindi tayo absolutely nakakasolve ng pinakamahirap na puzzles. Hindi tayo gaya ng Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos ay kayang nasa lahat ng dako, sa lahat ng panahon. Hindi tayo ganoon. Kaya hindi tayo Diyos. Kaya lang, ang interpretation nitong mga Word of Faith movement adherents, ito kasi itong si yung Apostolic Reformation at Word of Faith, iisa yan. Si Fortick kasi, yun ang paniniwala na ang wangis na iyon ay literal na wangis. Literal, sa lahat ng aspeto, pati power, pati yung omniscience. Kaya di ba, I'm God Almighty. Mighty, siya daw ay mighty. Although hindi siya almighty, pero mighty. Hindi tayo mighty. Blasphemy na naman. Tayo mighty mouse. Pero hindi tayo mighty men. Pagdating po dun sa pagiging wangis lang, kamukha, pwede naman sabihin na kahit hindi kayo saktong magkamukha talaga nung, di ba? Yung halimbawa ng anak mo, sabihin, ay, kamukha ka ng tatay mo. Hindi ibig sabihin, kamukhang kamukha. May iba pa rin siyang katangian kaysa sa'yo. Yun lang yon. Hindi tayo perfectong tayo, yun ay Diyos din. At saka kung talagang eksaktong replika tayo, ay hindi na tayo nga, hindi tayo magkamukha eh. Di ba? Mas gwapo ka kaysa sa akin. So, defeated na yung verse na yon na tayo kamukha. Hindi naman tayo magkamukha. Si Brother Algie. Ayun, oo. Doon tayo talo sa kagwapuhan. Talagang iba yan. Talagang gwapings. Tawag. Pop psychology, pop culture. Pop culture. Gwapings. Kaya kumbaga tayo ay ang ating paniniwala dun sa wangis, it's not about deity, it's not about yung essential attributes, but it is about some of the characteristics of God na ang tawag natin doon ay communicable lang. Yung incommunicable characteristic or attributes gaya ng omniscience, omnipotence, at omnipresent, hindi yun ang wangis na yun. So, dapat naging maliwanag po. Yung communicable attributes lang na nakikita natin, na nag-grasp natin, gaya nung pag-ibig, umiibig din tayo. May emotional kasi. May emosyon kasi tayo. Ang Diyos din may emosyon, tayo rin. Kumbaga, yun, yung intelligence, emotion, and will. May kakayahan tayo magpasya gaya ng Diyos. So, communicable. Yung mga communicable attributes, yung nakikita, nararamdaman natin, at naipaliwanag natin kakayahan niya. Yes po. Napag-aralan po namin yan eh. Yung incommunicable attributes at saka ay communicable. No. Non-communicable at saka communicable. Kaya dapat i-distinguish kung ano yung communicable lang. Yung emotion, yung will, at saka yung intelligence, mind. Opo. So, dun tayo. Saka yung moral goodness, spiritual. Yung spiritual sense na tayo ay may morality. Yes. Kasi ang tao, kaya may moral attribute o may moral na katangian ay dahil tayo ay may may espiritu. Opo. May espiritu tayo. So, nawa nagiging malinaw po yan, nakapanood. Ang hayop walang moralidad kasi wala sila espiritu, kaluluwa lang. Walang espiritu ang hayop walang pupuntang wala langit. Pupunta sa langit. Ang espiritu ang dahilan kung bakit tayo ay papunta sa langit. Dahil yung espiritu na yon, pero hindi yun yung hininga ha. Hindi yun ang banal na espiritu.
Kundi yun yung kinreate ng Diyos. Paano yun? Di naman hihininga ng ating anak, ba't nagkaka-espiritu, di ba? Sinisilang nga ng magulang eh. Ano, hinihingahan din uli sa tiyan? Hindi naman. Kundi ito ay nililikha ng Diyos. Nililikha. Cardossianism. Okay? Ito pa po yung isang Sa video. Video. Dito naman, sa number 2 na video, ay tinuturo ni Stephen Furtick na si Jesus daw ay hindi niya kayang i-override yung ating unbelief. Yun. Hindi. Mga katangian natin. Kaya hindi makakiro si Jesus kasi hindi tayo naniniwala. Ano rin po natin? The power of God was in Jesus. The healing power of God. The restoring power of God. The same power that made demons flee was in Nazareth, but Jesus could not release it because it was trapped in their unbelief. And there's one thing that even Jesus can't do. Hindi. One thing that even the Son of God can't do. Even Jesus cannot override your unbelief. I see y'all looking at me like, is that true? Nagagalit na si Thought he could do Brother. anything. Sa He likod. said he could not. He wanted to, he was prepared to, he was able to, and he couldn't. The power of God was in Nazareth, but it was trapped in their perspective. Ang tindi. Ito. Okay na. Blasphemy ito, no? Nilimitahan na niya ang Diyos eh. Mas- May hindi na kayang gawin ang Diyos ngayon. At Opo. ang hindi niya kayang gawin ng tao. Yung yung- unbelief, ano? Biruin mo, kaya ng tao na maniwala sa kanyang sarili nang walang tulong ng Diyos. Grabe. At ang Diyos, di niya kaya yung i-override. Kasi mas powerful ang taong makasalanan kaysa Diyos eh. Yun ang problema, no? Si Stephen Furtick talaga is heretic. Bakit? Ang totoo, ang Diyos nga ang nagbibigay ng pananampalataya eh. Paano hindi niya tayo kayang panampalatayanin? No? Siya din ang bumubuhay. Efeso chapter 2, verse 1 and 3, pakibasa. Okay. Efeso chapter 2, verse 1 and 3. Turo nito. Mm. Sabi diyan, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa impapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, kayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip kaya't sa ating likas na kalagayan kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Tapos, ang sabi sa verse 4. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pagkipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Okay. Anong kalagayan natin nung tayo buhay ng Diyos sa Espiritu? Anong kalagayan natin? Tayo mga naging anak na. Yung sinasabi niya. Patay. Nung hindi pa tayo binubuhay, nung patay tayo. Nung tayo ay, bago tayo binuhay, ano tayo? Patay. Mga patay tayo sa laman. Yung bang patay, may kayang gawin? Wala. Paano mag-contribute ka sa iyong sariling pananampalataya? Patay ka nga. Ang kalagayan ng tao bago siya sumampalataya sa Panginoon. Kaya sabi niya, hindi daw pa tayo pwedeng manampalataya kung ang Diyos lang ang gagawa. Kasi tayo ang may kakayang manampalataya, baligtad ang Biblia eh. Nung una, patay tayo dahil sa ating kawalan ng pananampalataya. Hindi natin bibigyan ng pananampalataya ang ating sarili dahil patay ka nga eh. Sinong patay ang pwedeng maniwala? Sinong patay ang pwedeng magtiwala kay Jesus? Wala tayong kakayahan. Malibang ikaw ay buhayin, i-grant sa iyo ng Diyos yung buhay na ikaw ay buhayin mula sa spiritual na pagkamatay, saka ka lang magkakaroon ng kakayang sumampalataya. So, baliktad siya. Mas matindi pa siya kay Arminius eh. Diba? Si Arminius eh, may tulong pa ang Diyos sa kanila. Mayroong prevenient grace eh.
Ito talaga. Ito, totally, walang grace. Ako lang ang may kayahan. Oo. Mas sobra pa ito kay Arminius, di ba? So, hindi ito Christian. Hindi ito Christian, pero Talagang- galing sa Southern Baptist. Talagang Kakahiya. heretic talaga, Pastor. Oo. O ano ba yung sabi sa Ephesians 2:5 and 6, sabi daan, saka 2:8, by grace you have been saved through faith. And this faith is not of yourselves. Hindi naman yung faith mo ang dahilan kaya ka na-save eh. Kundi yung faith na ibinigay sa iyo ng Diyos, the moment that you are born again, made alive, John chapter 3, no? Diba? Born again. Sabi nga ni Nicodemus, paano po ako isisilang? Ako ba papasok tayo na aking ina? Hindi, isisilang ka ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Ang Diyos ang may kakayahan lang noon, di mo kaya. Ito nga, ang argument. May kakayahan kang maging anak na pala ng Diyos, no, sa sarili mong kakayahan. Ay, nung maging anak ka ng nanay mo, nakaya mo? Naisilang ka ng nanay mo? Ay, yung pagsilang ng nanay mo, wala kang kakayahan na isilang eh. Hindi ka rin nag-decide noon. Hindi ka rin nag-decide, wala kang alam noon eh, kung anong nangyayari sa buhay mo eh. Hindi mo sabihin. Tapos sasabihin mo, ako ang nagpanganak sa sarili ko. Ako ang daan kung bakit ang nanay ko, nabuo ako. Ba? Eh talagang napaka-blasphemous nitong taong ito, di ba? Opo. Contradictory sa lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos. Opo. Kaya ito ay warning dun sa mga followers ni Stephen Furtick dito sa Pilipinas. Mga kilala ko na sumusunod dito, nakapalo kay Stephen Furtick, no? At talagang pinaniniwalaan nila yung mga teachings dito. So, Kasi yung kanyang background doon na hindi daw nakakilos ang Panginoon dahil sa kawalan ng pananampalataya, talagang ano yun, ang Panginoon ang nagdesisyon na huwag gumawa. Hindi dahil sa wala silang pananampalataya, kaya hindi siya makagawa, kundi talagang ayaw na niyang gumawa. Hindi dahil sa Yes. hindi ako makagawa kasi wala kayong faith, kundi wala kayong pananampalataya, kaya hindi ako gagawa. Oh, kasi magkocontradict po yun dun sa di ba? katangian. Oo, kasi gagawa pa siya, ayaw din naman nilang tanggapin, di ba? Pero hindi ibig sabihin, wala kang faith, hindi siya makakagawa ng himala. Halimbawa, no, yung humipo sa kanyang, hindi naman niya pinahintulutan yun Gumaling na lang kusa, di ba? O halimbawa, yung bulag, wala nga faith yun, di nga niya kilala si Jesus eh. Di ba? Kaya nga nung tanungin siya, yung bulag, nung tanungin nung nakakalakad na, o sino ang nagpalakad. So, hindi ko po siya kilala eh. Ang tatawag lang sa kanya Jesus eh. Pero hindi ko siya kilala. Paano makikilala ng isang bulag si Jesus? O paano siya nagkaroon ng faith sa hindi niya kilala? Kasi lumapit lang ang Panginoong Jesus dun sa bulag eh. Tsaka dun sa lumpo din, di ba? Hindi nga rin kilala ng lumpo ang Panginoong Jesus eh. Di ba nung di nila sabi ng lumpo, kasi dapat siya pupunta siya sa Pool of Bethesda eh. Dapat kasi daw may kasabihan, ang una daw lumusong, pag gumalaw ang tubig, yung unang mauna na lumusong gagaling. Ang sabi naman ng Panginoon Jesus, ano bang gusto mo? Gusto ko po rito na makalusong at nang ako'y gumaling. And sabi ng Panginoon, pinatayo. Tumayo ka. Hindi siya kilala eh. Kaya nga nung tinatanong siya ng Panginoong Jesus, patay lang, mali siya lang siya eh. Gusto ko po sanang lumusong eh. Kita mo, hindi siya humingi na, Panginoon, ikaw si Jesus, di ba pagalingin mo ako? Hindi. Tapos kaya nga nung siya nakakalakad na, hinahanap niya si Jesus. Noon lang niya na-recognize. Dahil pinagtanong-tanong niya, sino? Tapos, maski siya, hindi niya kilala. Kaya nga sabi noong mga Pariseo, sino ba yung nagpagaling sa'yo? Hindi ko po talaga siya lubos na kilala. Pero si Jesus daw yun. Yung Jesus na yun, hinanap pa niya, nagpasalamat siya kasi hindi niya kilala. Kumbaga, naririnig niya, pero hindi niya akalaing si Jesus yun. Yung nagpagaling. Sinunod lang niya kasi na, kumahong ka. Aligpitin mo ang higa. Kasi kung kilala na yun, dapat nagmakaawa yun sa Panginoon di ba? Hindi nung tanongin nga ng Panginoon, ano bang dahilan? Ba't nandiyan kayo? Gusto ko po kasing makalusong, wala maglusong sa akin. Di ba, hindi siya kilala? Dahil kung kilala siya, agad-agad yung Panginoon, yakap agad yun. Di ba? Nabalitaan ko, ikaw ay nagpapagaling. Ako na pagalingin mo. Ang sagot pa niya, wala po kasing maglusong sa akin dito. Hindi nga kilala, di ba? So makikita mo sa konteksto, na may mga taong pinagaling ang Panginoong Jesus, kahit hindi na nampalataya sa Kanya. Sa Biblia, maraming pinagaling ang Diyos na hindi nampalataya sa Diyos. Sinaaman, nakitongin, na yun ay, emisaryo yun ng hari ng kalaban ng Israel. Pero pinagaling ng propeta. Si Elias, no? Siya nagpalusong dun sa ilog.
Pero nagulat nga siya, magaling na. At saka yung mga kalaban, di ba, bulag? Binulag ng Diyos. Tapos pagdating doon sa Israel, pinadilat ang mata. Pinagaling. Pinagaling. Aba, kalaban yun, ha? Mga pagano. So, hindi ibig sabihin. Tsaka ngayon naman, sabi ko na tuloy pati ang Panginoong Jesus. Kasi yung mga lumang ano natin, eh. Ay, Diyos ko po, mga ganun na. Di ba? Kasi kita mo naman, Nakaka-impla dito mga tayo. Di ba nakakadismaya? Tinan mo, ha? Abi, sino palang nagpapagaling sa mga hindi mananampalataya? Demonyo. Ay, di ba ang dami-dami ngayong mananampalataya? Mas malusog pa nga sa atin. Tama po. Ngayon, kung hindi pala kayang pagalingin ng Diyos pagka hindi sumasampalataya, abi, sino pala ang nagpapagaling sa mga hindi mananampalataya ngayon? Di ba? Ay, ang mga hindi nga mananampalataya, tumatanda ng matandang-matanda na hindi naman sila Kristiyano, no? Mga Hapon. Yung mga Hapon, ang haba ng buhay, paano sila pinapagaling? Hindi nga sila sumasampalataya. So, ang ibig sabihin, kung hindi ang Diyos ang nagpapagaling sa kanila, demonyo pala. Aba, walang sa Biblia yan, ang demonyo yung nagpapagaling. At ang turo din ng Apostolic Reformation, ang demonyo, ang tanging magagawa lang ay pumatay. Pwede contradictory sa teorya nyo. Kasi pag sinabi ninyong hindi kayang pagalingin ng Diyos, yung walang pananampalataya, at di siya makakilos, so hindi rin siya makapagligtas pag walang pananampalataya, okay, paano naman gumagaling at naliligtas itong mga taong dati hindi mananampalataya? Kung hindi ka pa mananampalataya, sino nagpadilat ng iyong ano? Ikaw ba? At nung may sakit, nung hindi ka pa sumasampalataya, nagpagaling pala sa sa'yo, demonyo. Then hindi ka kasi ang konteksto nun, yung pagpapagaling, ginawa niya sa salvation. Kumbaga kanyang, ang tawag doon is proof texting. Yun namang issue niya, yung nagpapagaling ang Panginoon sa isang lugar, kaso ayaw sumampalataya. Kaya he choose not to perform. Unbelief. Oo, unbelief. Ngayon, ginawa niya na sa salvation na hindi kayang magligtas yung pananampalataya ko, hindi makagawa ang Diyos, even salvation, kung hindi ako mananampalataya. So, it is self-contradictory. It cannot stand the test even of common sense. Common sense na lang ang pagaganahin natin. Huwag na lang Bible. Di ba? Common sense na lang, sentido común, o kaya common intelligence na lang. Kahit naman sigurong tao na may matinong pag-iisip, madali siyang pabulaanan. Kung sundot lang yung argumento na hindi pala kaya ng Diyos gumawa pag walang faith. Anong klaseng Diyos yan? Anong klaseng Diyos din iyon? Diba? Doon pa lang, di ba? Mayroon bang Diyos na nalilimitahan? Diba? Doktrina po siya kasi atake talaga ito sa sovereignty ng Diyos talaga. Na-atake kasi nga siya Diyos din. So niriribalan niya ang Diyos Yun lang. Niriribalan niya. Opo. Kaya ko, mas ma-powerful pa pala siya kasi kita mo nga doon, sabi mo, Mighty. yun sa kanilang website, to bring those far from God, di ba? As children, Buhayin sila. to be raised, di ba? Sila talaga pala. Kasi siya Diyos Kasi hindi kayang mag-raise ng Diyos bakit kayo kaya nyo? Kita mo, matindi. Mas matindi ka pa pala kay Jesus. Grabe. Kasi yun ang iyong purpose na i-raise sila. Di ko nga pala mas higit na makapangyarihan kaysa Diyos. Kaya pala naman. Kaya pala naman ang turing niya sa Panginoong Jesus ay inutil. Hindi yung tunay na Jesus pag inutil. Ibang Jesus yun. Pero buti yung mga ganito pong preachers, binubuhay pa ng Panginoon talaga yan, Pinablaspheme na nila yung pangalan ng Diyos. Kasi sa totoo lang, ay decreed na yan. Decreed na rin kung sino ang sa Kanya at hindi sa Kanya. Kaya kung maniwala kayo dyan, matakot kayo. Baka kayo dinikreed na hindi maligtas. Yun lang. Kasi mayroon na po talagang decree ang Diyos kahit sa ayaw natin at gusto yun. Kasi si Diyos siya ang umpisa, siya ang simula, siya ang wakas. Lahat ay nakatapos na yan, tapos na. Diba? Kaya nga sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Atenas, in Him we move and have our being. At sinabi pa niya yun ay sa mga pagano. Diba? Sa chapter 17 po ng Acts yan. Ibig sabihin, pati mga pagano ay kaya ng Diyos na pakilusin. Tapos sasabihin mo, hindi kaya ng Diyos pag walang faith. Bakit sinabi ni Pablo? Ang lahat ng tao ay gumagalaw at kumikilos dahil sa Diyos. Humihinga tayo. Humihinga ka dahil sa Diyos. Anumang oras, pwede kang bawian ng hininga diba? Pwede kang patahin habang nagpe-preach ka dyan. At ang yamang mo yan, mawawala yan sa isang ligla. Kaya nga, ang mga false teachers talaga ay mga mas matindi ang parusa kaysa doon sa actual lang na mga pumapatay ng katawan.
Kasi bakit? Ang mga ito nagdabulid pa ng kaluluwa sa impyerno instrumento pa Ang kasalanan nila ay eternal 'Di ba? Kaya nga, 'di ba, sabi ng Panginoon Kristo, sa paghahukom kay Satanas ay kasama niya ang mga bulaang propeta at mga pastor. So mayroong special na lugar si Satanas, no? Sa impyerno. Opo. Tartarus, no? Sa ibang salin. Mas Pinakamainit na lugar sa impyerno, sa huling paghukom. At kasama niya roon sila Stephen Furtick. Pag hindi siya nagbagong buhay. Di ba? siguradong mapupunta ka Oo, po. kasama. Tapos sasabihin niya doon, kaya ko ito, Diyos ako Kaya ba't Yun. nandiyan ka? Kaya sabi ng Panginoon, hindi kita kinikilala. Mapaggawa ka ng masama nangangaral kang ako hindi walang kakayahan O diyan ka. Ba't naman kita ililigtas sabi mo nga ako hindi ko kaya magligtas. Ikaw yung walang faith. Oo. Di ba? Ba- Hindi dahil sa hindi dahil sa hindi kita kayang iligtas, kundi yan ang gusto mo, hindi buti nga sa iyo. Hinayaan na kita, hahayaan Blaspheme mo kita. ako Blaspheme mo ako, hayaan kita. Salamat na lang at tayo ay hinirang ng Diyos. Kasi tayo noon nagbablaspheme din sa Diyos. Yes. Buti na lang at tayo ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Kristo. Sa biyaya tayo naligtas. Hindi dahil sa ating sariling gawa at sa kabutihan nating taglay. Kaya nga, mga kapatid, ay ang mga false prophets, false teachers, ay mas matindi ang parusa kaysa sa mga hearers. Oo. Kaya sabi ng Apostol Pablo, bibiswang ng Panginoon Kristo, huwag maging guro ang marami sa inyo. Sapagkat mas malaki ang hatol sa mga nagtuturo. Nakakatakot mag ano. Kaya malaki ang hatol kay Stephen. Kaya foot trick na yan. Ay, Furtick pala. Hindi na siya. Hindi na pala po. Hindi na Furtick no? Furtick siya. Furtick. Medyo masaya lang po kami Aba. dito sa Kasi minsan nakakapuno din, Kahit ikaw ay Kristiyano. high blood Lalo ako. ang binablaspheme yung pangalan ng Diyos Yes, po. Parang hindi ka makatiis Buti ikaw yung gawa ng masama. Pero ang gawan, kasabi nga ni Martin Luther, if yung amo, pag inapi yung aso talagang tumatahon. Opo. Ano pa kaya tayo? Na hindi tayo tatawal, di magagalit pag ang ating Panginoon ang niyuyurakan. Kasi ang niyuyurakan ito, ang mismong ang Panginoon May masabihin niya, hindi kayang magligtas ni Jesus. Hindi kayang magpagaling ni Jesus pag wala kang faith sa Kanya. At siya daw ay nakatrap siya ngayon. Siya daw ay bilanggo ng ating sariling mga perspective. biruin mo, perspective lang natin na bilanggo na si Jesus. Gano'n ka-powerful yung perspective mo para ibilanggo mo ang Diyos at hindi siya pakilusin. Right. Napaka-powerful mo para hindi makakilos si Jesus. Nakadepende. At siya umiiyak-iyak siya parang awa mo na, yung perspective mo, baguhin mo. Ang Diyos pa ngayon na nagmamakaawa sa tao. Talaga naman. High blood ka talaga po, Pastor. Opo, kaya nakaka-high blood ko. Kaya siguro kami nagaubusan na ng buhok Ako, medyo yung hairline ko po. Hairline niya sa noo. Sa noo. Ako sa may taas. Kaya siya ay, siya pare, ako, obispo na. Tama lang po, Pastor. Yung iyo kasi, Ang ganun. obispo na ako, dito na. Ikaw, dito pa. Di Dito pare ka pala. Pare pa lang. Pag nakalbo na lahat, papa ka na. Pag wala. Iba naman po yung papa. Iba. Papa ka. Iba, Hindi iba. pala papa. Papa. Grabe ito. Inaano lang namin po, nilalighten lang ang atmosphere kasi nakaka-high blood talaga. Opo, kasi pag ganito pong kami na high blood, gusto naming tumawa Oo. para at least nawawala yung stress, di ba? Si Steve. Kaya siguro pagkatapos ng ilang pa nating program ay tayo ay pumunta uli sa tabing dagat at Oh, tayo yun. ay mamingwit. Masaya ito, brother RJ. Yan. Para mawala yung ating Makahuli mo lang. marami na ako tayo. dyan pamain na yung Malalaking lumahan. Pastor. bibigyan ko kayo ng mga pamain at saka ng pamingwit. Yun. Bibilang ko kayo tigigisa. Nang kayo ay sumama. Kasi ako lang Diyan mga ako sasamahan, wala namang pamingwit. Cheering squad lang po kami, Pastor. Ay di mabubugaw naman yung isda. Diba? Kung walang mahuhuli niyan. Kasi iingayan nyo diba? Ra. Sis bomba. Patay tayo nito. Nag-i-speak ngintangs nga doon sa Burararasara bababa. Oo. Kaya dapat kayo meron din para tahimik din kayo. Hindi. Diba? Tahimik Pag na nagsingay ka, di ka rin makakahuli. Oo, excited naman. At ang makahuli, may paligsahan. May premyo. Paramihan ano po. Paramihan, palakihan pa.
Okay, sige. Mapunta tayo sa isda. Ito ba yung commercial lang eh. Oh. Ano pa ba yung mga kakatuwang katuruan nito? Ito Pastor, yung binanggit mo kanina, no, tungkol doon sa um, God broke the law for love. Ayun, biruin mo. Ito yung video niya. Ah, yan pala yun. O, Ayun, baka sabihin nila, hindi totoo yung sinabi niyo. grabe, ano? Biro mo, sinira ng Diyos ang kanyang sariling kautusan para lamang sa pag-ibig. Wow. Hindi, Martir. wow, martyr ka. Hindi nga. May martyr syndrome pala. Di ba? Grabe. Ito siya. Grabe ito si, si Stephen Porotix. Putrix na yan. Stephen Potrix. Galit na galit din ito si Jordan Riley. Stephen says that God broke the law for love. Oh, really? So what God did when he sent his son, and this is why we get excited in church, and this is why tears fill our eyes when we think about Jesus, and this is why the gospel is still good news in the world today, because God broke the law for love. Yun pala. I said to every sinner, God broke the law for love. Nadadala ako, Pastor eh. Oh, grabe, naiyak ka na. Panyo. Luha mo, pahiri mo. Pero ang luha mo, andito eh. Mga ganun eh, no? Ay, naku. Ay, biruin mo. Sinira ng Diyos ang kanyang sariling kautusan dahil sa pag-ibig sa'yo. Ba't napaka-espesyal mo talaga, no? Sabi nga nung sa kanta, who am I? Diba? Di ba? Dapat ang katumbas ito, who am I? The Lord of all the earth. Baliktad naman sa kanya eh. Sabi niya, who is God? Who is God? Who is God? Who broke the law Who for broke love? the law for me? Di ba? Matindi. Medyo ano siya eh, ang tawag doon ay rhetoric, no? Rhetoric. Parang pag pinakinggan mo at hindi ka marunong nung apologetics at nadala ka nung rhetoric, ay maniniwala ka, iiyak ka na nga eh. Di ba? Naniniwala na ako eh. Ang biruin mo, parang ang feeling mo dito, grabe. Kaimportante ko, talagang sinira pa ng Diyos ang kanyang sariling kautusan. Para lang ako ibigin, para lang ako mahalin, para lang siya magkaroon ng relasyon sa akin. Dahil hindi niya kaya kasi magkaroon ng relasyon eh. Sa akin, pag hindi ko siya, Parang niromanticize Pinoproblema na eh. Pinaproblema eh. Niromanticize na po. Romanticizing the gospel. So, pero ito yung bagay, Pastor, ito dun sa mga broken-hearted mo. Oo, Pag nakaano sila, syempre. talagang Pag umatin ka dyan, broken-hearted ka, di ba? buti na Idol lang. mo na si Portrick. Oo, si Portrick. Ano magiging idol mo? Kahangaan mo, grabe. Salamat na lang, mayroong ganito. Oo. Dahil sa kanya na-inspired ako na ako pala iniibig ng Diyos. So, sino siya para ako iwanan? Ang Diyos nga, binrake niya ang sarili niyang kautusan dahil sa akin. Wow, O, special. di ba? Ikaw lang, tao ka lang. Di mo nga maiwanan magulang mo. Pero ang Diyos, talagang iniwan ang kanyang sarili. Grabe yung motivation ito. Motivational talaga. Ano pa? Matawa na tuloy si Sister Risa. Sabi po dito sa pang-apat na video natin, salvation can be attained by just repeating the sinner's prayer. Grabe, ano? Yun lang. Kasi nga, yun lang kailangan ni Jesus eh. Repeat mo lang yun. Panalangin, Diba? tinalangin. Kasi parang, hindi kasi hirap na hirap siya eh. Kaya kahit kaunti mo lang parang pagbibigay sa kanya ng favor na Wow. tanggapin mo siya, talagang tuwang-tuwa siya. Kaya talagang iligtas ka niya kahit peke ka pa. Diba? Parang namamalimos na. Oo, namamalimos ng pag-ibig ito. Ang Diyos niya. Ang Jesus niya ay maamot ng pagtingin. Kahit konting pagtingin ni Sharon Cuneta ito. Sharon Cuneta. Ray Panoorin po Valera. natin. Ito ang magandang kantahin eh habang nagpe-preach. Kahit konting pagtingin. Sige. Had a campus pastor who was giving an invitation like we will give in a moment for people who want to place their faith in Christ. And when we do it at our church, we have people repeat a prayer. It's just a means of allowing them to express their heart to God so that they can have a moment that they look back on and say, I placed my trust in Christ. And I'm not a mean guy, and I make mistakes up here too. But to me, he made a really big mistake when he was praying the prayer, because he was inviting the people to pray, and he said, if you want to give your heart to Christ today and know for sure that you have a relationship with him, pray this. You know, Lord Jesus, I believe that I'm a sinner in need of a Savior. And I believe, without a doubt, that's the part he should have left out.
I believe without a doubt that Jesus Christ, the Son of God and the Savior of the world, today I give you my life. All of it was good. All of it was appropriate. And there is no other way to be saved but to confess the time I Ayun na yun. Grabe, ulitin lang. Talagang it's only by repeating a prayer. Kaya kahit na hindi ka pa masyado talagang totoo, nagkukumahog ang Diyos. Di ba? Kasi yun ang hinihintay niya kahit konting pagtingin mo. Opo. Kasi nga hindi siya makapakialam eh. Kasi laging nakikinig. Baka mamaya, pag mayroon ng nagre-repeat after me, babantay na ang Diyos eh. Baka mamaya may susunod. Oh. Di ba? Kasi yun ang means lang daw eh. Para daw maligtas eh. It is the only means to confess. Di ba? Salita lang pala. Hindi yung sa puso eh, kundi yung salita na narinig. Ang Diyos pala is nabubula lang din pala. Opo. Kasi kahit hindi totoo, basta magsalita eh. Okay na yan kasi ako pinagbigyan. Salamat na lang sa taong ito dahil talagang siya ay Tumanggap sa akin. biruin mo, powerful siya enough to accept me as His Lord. So, ito po ay napakalaking kapusungan. Hindi lang malaki, sobrang laki na kapusungan sa Diyos na ang ginagawa kasi niya is ginagawa niyang ang Diyos ay parang alipin ng tao lang eh. Napabantay-bantay sa tao at kung kailan mayroong mag-repeat after prayer me o repeat after me prayer balik-baliktad na pati after prayer me. Kasi sila na ang pinagpiprayan ng Diyos eh. Parang gano'n eh. Baliktad Na parang please, parang ganun na. fortress ka. Baka naman pwedeng magpatanggap ka ngayon. Para naman kasi yan lang kasi parang sabi niya nga that's the only means eh. Kaya talagang kailangang magpatanggap ka dahil yan lang ang tanging paraan. So, ang only way na si Fortiknan, hindi na si Jesus. Tayo muna tayo magiging. Di ba, he's the only way kasi siya lang ang pwede na magpasunod eh. Ruruin mo yan. Kasi hindi kaya makialam na Jesus eh, kasi walang faith eh. Ngayon, kaya niyang dalhin ang tao na malayo sa Diyos at kaya niyang erase to life. Di ba? Parang, Yun yung kanyang statement. Yun yung kanyang mission eh, statement eh. Stephen Furtick na. Talagang siya na ang Savior. Siya nagdadala kasi ng tao kay Jesus eh. At si Jesus hindi niya kaya dahil walang faith. So ngayon, siya ang bubuhay ng faith. Siya ang mambubula para pag nabula niya ang tao at mag-express na, kahit di totoo, magbabantay ang Diyos. Baka sakali. So at to ay Diyos na nagbabaka sakali. Kaya siya may instantaneous siya na Kaya yun ang dahilan. Kaya kumbaga meron siyang spontaneous na baptism. Kasi baka makawala pa. Pambihira talaga no? Di ba? Parang ganun nga po. Nag-confess na eh. Di para mapahiya siya na wag nang tatalikod kay Stephen Furtick. Bautismuhan na agad. Mayroon po ako. Pulis. Member, di ba? So, welcome to the family of Satan. Ay, of God pala. Of God. Kaya yung Satan eh. Grabe. Yung ang pangalan po nung church, I rebuke Satan. Fellowship. Tapos bumagyo. Nawala yung I rebuke. Naging Satan Fellowship. Satan's Fellowship. Yes. Meron pa akong niyan eh, yung doon sa amin. Pinagpastoran na gano'n. Hindi naman po. Bataan pa lang po ako noon. Kala ko may pinagpastoran kang Satan Fellowship. Yung pong katulad nung nung mayroong pumunta sa church, kasi pa lang yung member eh. Tapos sabi dun sa yung isang new leader, bumisita sa church, tapos sinira niya ng gospel. Sabi nung wag mo nang paanisin, bautismohan na natin. Di ba? Nagkagad yung ating ganun na ganun nangyayari. Huli ko di ba? Kaya nga siya may spontaneous baptism. Kasi yan, psychology yan di ba? Na nag-express na siya, sumunod na. So para dumalo na, kasi sasabihin niya, ito yung expression mo sa lahat ng tao na tunay ka ng Kristiyano. Kaya Kaya huwag ka nang tatalikod. Sabay kanta ng I have decided na to follow Jesus. No turning back. Yes. Sabi po sa Tagalog, walang urong, sa pagsulong. walang sulong. Walang sulong. Walang urong. Walang urong sa pagsulong. Sulong. Puro sulong, walang urong. Oo. Kung alam mo lang ang background doon, yun ay isang tribe member, 'di ba, na napatay. Yun yung kwento ng
Yun ay isang membro ng tribe na dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon, pag nagpabautismo siya, papatayin siya pati lahat ng kanyang pamilya. Hmm. Pero nagpabautismo pa rin siya Kaya sa pala. missionary. Yan yung kwento doon. Yun ay compose ng missionary na nagbaptize doon. Galing. Pero kita mo, kinakanta nila, di nila alam. Di ba? Kinakanta rin po namin dati. Hindi mo rin alam. Hindi ko Kaya rin dapat alam. maano ang background. Magandang alamin mo ang background ng bawat hymns. May kwento kasi iyan, bawat masalo mong mararamdaman yung mensahe mo. Okay? Meron pa ba siyang last video? Bago Yung last tayo video niya. magbasa ng ating mga Komento. komento na napakagaganda at Oo. may mga lumuluha-luha pa na mga mukha na namimilog. Sabi po dun sa huli, yung video niya, to he denies the Trinity naman. Yan ang matindi lalo. Matindi. Ito major doctrine, no? Opo, medyo drag. One of the tenets of Christian faith, Ito ang inano niya. the doctrine of Trinity. Hinira talaga ito ni... 5. Stephen denies the Trinity. This is sad. That God is not limited by physical dimensions. And I know you know that. But he never really leaves. Okay? However, he does change forms. And now Jesus is taken from their sight and hidden in a cloud, but he did not leave, he just changed forms. He did not disappear, he just was no longer visible. Instead, he was internal. Internal. Grabe. Ay, nang Oh, ganda pa naman ng suot niya, pang action star eh. grabe talaga. Dinadaan na lang niya sa, bogey points. Kaya lang, hindi sa kanya natutuwa ang Panginoon. Okay, isa sa major blunder no ni Arius. No. Ito'y galing kay Arius na itinuring na isang heretic na noong paman. Although walang Trinity na word, pero noong paman, kahit noong panahon nila Apostle John, talagang may distinction between God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Makikita natin yan sa Matthew chapter 28, 18 to 20, no? And baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And then, sa mga doxology, no? Naway pakaingatan kayo, pakabanalin ang inyong buong pagkatao, yung katawan, kaluluwa at espiritu ng katasan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Makikita natin yung concept ng Trinity, no? All throughout the scriptures. Doon pa lang sa paglikha, Genesis 1:21, sinabi ng Diyos, Elohim, no? Dalangin natin ang tao ayon sa ating Elohim, plural ang pagkaka-construct noong noun na Elohim, pero ang connotation isang Diyos. Pero plural ang kanyang grammar. So ito yung nagpapakita na mayroong Trinidad. Hindi iisa lang talaga hindi iisang Diyos lang na persona, kundi may maraming persona. Nabanggit na rin sa Genesis 1:1 and 2 na ang Espiritu ng Diyos, nang pasimula nilikha niya sa langit at lupa, ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig sa Genesis 1:2. Genesis 1:1, ang Diyos Amang tinukoy, sa Genesis 1:2, tinukoy ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. So magkaiba sila. Laging may distinction sa Bible sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang problema kay Arius ay inaakala niya na baka magkaroon ng polytheism pagka ganoon, na may persona ang Diyos na tatlong persona. Ang bilang niya ay plus, 1 plus 1 plus 1 maging 3. Hindi siya nag-times. Ay dapat tinimes, 1 times 1 times 1, 1 pa rin, di ba? So kahit nga sa mathematical formulation ay meron talagang kahit i-times mo ang 1 sa 1 sa 1, 1 pa rin eh. Ba't mo kasi pinaplas eh? Hindi naman ina-add ng Diyos ang sarili niya eh. Hindi Minultiply niya ang sarili Oo. niya sa tatlong Hindi persona. niya dinagdagan. Hindi niya dinagdagan. Pinarami niya sa persona. Pero iisa pa rin Diyos. So ngayon, ang kay Stephen Furtick ay yung typical na modalism, no? O Sabellianism. Na ang Diyos, Ama, ay nag-change lang ng mode o nung kapahayagan. Kung siya ay Ama sa lumang tipan, noong magkaroon ng bagong tipan, ay nagkatawang tao ang Ama. Siya rin ang nagkatawang tao. At siya naging Hesukristo. Siya naging Diyos Anak. At ang Diyos Ama na naging Diyos Anak ay namatay sa krus at umakyat sa langit, yun yung tinutukoy niya. Siya nawala, no? Sa likod ng mga alapa. Pero hindi daw totoong siya nabubuhay na ganoon. At wala daw siya doon sa langit, kundi nasa iyo na. Meaning, naging Espiritu Santo siya.
So yung Diyos Ama, nung lumang tipan, siya ang naging Diyos Anak, noong bagong tipan, at nung siya umakyat sa langit, May Espiritu siya ay naging Diyos Espiritu Santo na. Kaya pag nasa iyo ang Diyos Espiritu Santo, nasa iyo rin ang Diyos Ama, nasa iyo rin ang Diyos Anak, kaya Diyos ka na rin. Kasi nasa iyo ang Diyos, you are reflection of God eh. Parang sabi dun sa Colossians. Di ba? Kibuloy yun. Okay, Kasi kibuloy Diyos eh, di ba? Oo. Kasi nasa kanyang Ama, nasa kanyang Anak, nasa kanyang Espiritu Santo, kasi one is si kibuloy. That's why I'm the Christ in the Gentile setting. Son of God eh. Son of God din ako. Di ba? So ang problema ay yan ay matagal nang itinuring na kulto sa Council of Nicaea 325 AD. But prior to that, Council of Nicaea ay mayroon ng katuruan talaga ng persona ng Diyos. Na siya ay nag-i-exist sa tatlong persona, hindi lang siya kapahayagan eh. Kasi sabay-sabay eh. So kung kapahayagan, nawawala kasi ang Ama sa bagong tipan, wala nang Ama. Hindi pwedeng sabay-sabay yan na nag-i-exist. Eh, sabay-sabay silang nag-i-exist hanggang ngayon eh. Paano nag-change ng modes? Isa pa, common sense, no? Common sense. Ito para sa napaka-elementary lang na argument. Kung ang Ama ay si Jesus din, sino ang tinatawag ni Jesus dun sa krus na Ama? Nung siya'y tumingala sa langit at sinabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabaya? Common sense. Dapat sumuko siya eh. Eh bakit naman tatawagin niyang Ama ang Ama ko sa langit? O kaya, bakit pa niya paghihiwalay ng sarili niya sa Ama? Di sinabi na lang niya na ako ko. Bakit kita pinabayaan? Di ba? Common sense na. Ako. Bakit ko ikaw pinabayaan? Bakit ko ako pinamaya? Di ba? Bakit ko ako pinabayaan? O kaya, kung halimbawa kung sinasabi man niya, modalism na hindi mo talaga makits eh. Paanong may mode na isa pa? Isa na nga si Jesus Christ nga ang nagsasalita. O, ay siya din pala ang Ama. O, edi, tinatawag din niya na ang sarili niya, Ama ko. Eh, sa ating language, ay hirap intindihin lalo yun eh. Na ama ko, sarili ko. Paano naging ama ko ang sarili ko? At paano naging Espiritu Santo ang Nasa sa kanya. sa kanya rin? Sino yung nasa kanya? Hindi siya rin. Espiritu Santong ako rin. Pwede yun eh. Maliwanag din po, Pastor, yung sa baptism kay Jesus Christ, diba? Kaya nga. Matthew chapter 3, verse 13 to 15. Oo, yun. Tama. Anong sabi doon? Nakita nila ang Espiritu Santong bumababa Sa kay anyong Kristo kalapati. sa anyong kalapati at ang Ama ay nagsalita sa malakas na tinig. Anong sinabi ng Ama mula sa langit? Ito ang aking anak. Nalubos kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Oo. Huwag si Stephen Potrick. Ay naman ay. Si Jesus ang ating pakinggan. No? Saka sabi niyang hindi daw si Jesus nag-i-exist yung physical dahil nasa atin na. Eh paano yung sinabi na Jesus is seated at the right hand of the Father? At sabi po dun, kung ano yung itsura niya, nung siya umakyat sa langit, ganun din siya babalik. Eh bakit Physical. Eh bakit bumalik kay Espiritu na? Maling-mali talaga yung mga sinabi. Kumbaga ang Panginoong Kristo, kinukontra niya mismo ang sarili niya. Okay, pabasa natin yung Hebrews chapter 1 verse 3. Hebrews chapter 1, verse 3. Yan, pakibasa. At actually, dalawa itong verse. Napakalinaw na sinabi na si Jesus ay nag-i-exist, hindi siya ang Espiritu Santo. Si Jesus ay nag-i-exist ngayon. At siya ay nasa kanan ng Ama. O, anong sabi diyan? Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihan. Doon sa Yan, di ba? Pumupo eh. Ano, siya ba'y tumira sa iyo, si Jesus? Kaya di ba, kaya pala pagka ang oneness ay nagsalita ng Jesus, tinatanggap kita, yung Espiritu Santo pala yun, pumapasok. Dahil si Jesus din yun. So ngayon, pag nakatira sa iyo ang Espiritu Santo, si Jesus din nakatira sa iyo. Wala na sa trono. Wala na sa trono. At ang Ama rin, nakatira na rin sa iyo, wala sa langit. O, di ba? Ayun po yung sinasabi, Pastor, na Linaw dito, pagkatapos siyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya umupo. Yung pag-upo dyan is figurative. Ibig sabihin ng pagpo, nag-rest. At siya ay namahinga na. Yung kanan din dyan is not literal na kanan, no? Kundi yan ay symbol of power and authority na sa kanya ibinigay. Kasi diba, pag may sinabi tayong right hand ka, sa iyo pinamahala lahat.
So, yan dalawang yan, yung trono ay symbol ng power and authority. Di ba? Yung throne is symbol of power, yung sa kanan, symbol of authority. So, he is the most powerful and he is the authoritative and he is the author of all our faith in everything that has been created. Eh sabi nga dyan, siya ang umaalalay at ano ba, sa lahat ng sanlilikha. Oh. Paano siya ay narito, paano ang Espiritu Santo ay si Jesus din? Ay si Jesus ang tinutukoy doon. At ang banal na Espiritu ang nasa atin. Modelism talaga yung... Oh, ano sasabi sa 1 Peter 3:22? Pakibasa rin. 1 Unang Pedro 3:22, affirming Hebrews chapter 1 verse 3. Na-affirm lang dito ni Peter. 1 Peter, unang Pedro 3:22. Na umakyat sa langit at ngayoy nasa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. O, di ba? Siya umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos. Naghahari siya sa roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. O, tapos sasabihin niya, hindi daw doon nabuhay si Jesus. Nasa atin. He doesn't live there or he doesn't live anymore because he is now the Holy Spirit. Nasa atin. Hindi po, bukod ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit is the other person of the Trinity. And the Lord Jesus Christ talk about Him in John chapter 14. Pakinggan ninyo, magkakaiba. Opo. Sa John chapter 14, may tinatawag siyang Ama. Tapos siya sarili niya. Pagkatapos Espiritu Santo. Sinugo ako ng Ama, tapos ang pag-alis ko, kabubuti nyo dahil hindi naman isusugo ang Espiritu Santo kung hindi ako aalis. Yes, Hindi naman sinabing, hindi ako magbabagong anyo pag di ako namatay o hindi ako umalis. Hindi ako magiging Espiritu Santo. Kundi, hindi isusugo sa inyo ang banal na Espiritu kasi different siya. At saka the term Paraclete is another of the same kind. Diba? Helper, somebody. Diba? Another person. Hindi siya. Hindi pareho. Kaya dyan sa John chapter 14, marami dyan ang mga verses na sinasabi niya na ang pag-alis niya ay para sa kabubuti. At pag siya umalis, ay ipapadala na ni Jesus ang kanyang banal na Espiritu. Dito sa verse 12 and 13. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito. At babalik na ako sa Ama at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hilingin kayo ng anuman sa pangalan ko, ito yung gagawin. Diba? Sabi diyan, pagpunta ko, sabi diyan, chapter, tama ba yan? Chapter 14 po. 14, di ba? Dito sa English na lang, sa English, ang sabi rito ay ganito. Sa verse 13 and 14, and I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. So, ang pangangama ay maluwalhati sa pamamagitan ng anak. Magkaiba. Magkaiba. At tapos sa verse, pag itinuloy mo, verse 16, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. So, Jesus, different person, will ask the Father, different person, and He will give you another. O hindi sinabing, He will give you me. I will give you myself. Di ba? Kundi, Hindi. dadalangin si Jesus sa Ama at ang Ama ang magbibigay ng isa pa na tutulong sa kanila at kasama nila kailanman. Tatlo ba? At sabi, the Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. O hindi rin nakikita ang Espiritu, si Jesus nakikita Paano naging yun siya? At kahit pa magpalit ng mode, hindi pwedeng yung language ay gamitin na ako hihingi at bibigyan kayo ng isa pa. Bakit pa hihingi kung siya rin yun? Opo. Di ba sinabi na lang sana niya in plain language na pag alis ko, babalik ako alikot sa iba na akong katao. Iba na akong personalidad. Dapat gano'n, no? O di nagsisinungaling siya lagi, no? Sa pagtuturo niya sa mga ganyang kalagayan, ha? Yung patnubay po dito, Pastor, capital letters. Capital letter. Paraclete kasi sa ano yan, yung to go alongside, kasama. Sama-sama. Sama-sama. Kaya dyan po nanggaling salitang para. Kasi papara ka sa gilid. Okay.
Oh, para. Kleto, sakay na. Sige. Di ba para Kleto? Di ba? Para Klete. Kaya nga, hindi siya, kaya sabi niya, I will not leave you as orphans, I will come to you kasi before long the world will not see me anymore, but you will see me because I live, you will also live. So on that day, you will realize that I am in my Father and you are in me and I am in you. So ginagawa nilang oneness yun eh. Hindi nila tinitingnan yung ibang verses pagkatapos noon. Sablayan yun. Sablay, cherry picking sila ng verses na gusto lang nila. Kita nyo na, si Jesus nasa Ama, at ang Espiritu ay nasa Ama rin at kay Jesus. O di isa nga sila. Mali. Parang siya po interrelational thing. Ang sinasabi diyan ay sa 26, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. May tatlo eh. The Advocate, the Holy Spirit, one person, whom the Father will send in my name. Second, yung isa pang person, Father, will teach you all the things, will remind you of everything I have said to you. Si Jesus yon, person din. So there are three persons, different persons of the Godhead. Pero iisa sila sa pagiging Diyos, sa nature, sa kalikasan. Economically, may iba-iba lang silang role. Ang role, doon mayroong tinatawag na subordination sa role. Pero sa nature, pantay-pantay. Kasi ang ginagawa nila, yung nature ang sinusubordinate eh. Na parang mas mababa ang nature na pagka-Diyos ni Jesus sa Diyos. Hindi pwedeng mababa ang pagiging Diyos dahil Diyos nga eh. Walang mababang Diyos eh. At walang malaking Diyos kasi Diyos nga pareho. Paano nagkaroon ng mababa? Pag Diyos, Diyos din. So, tawag Magkapantay ang pagka-Diyos ang nature. Diba? Ontological equality. Ontologically or yung essence, pare-pareho sila. Then Economically, sa role, magkakaiba. May subordinate. Kasi ibang gawain ng Ama, siya nagsusugo. Yes. Alam nga namang parehong nagsugo ang isinugo, at isinugo rin. Nagsugo rin yung isinugo. Kaya magkakaiba eh. Nagsuguan sila. Ay di nawala na yung nagsugo dahil isinugo na rin. Ay nako. Kaya ang Ama, ang ibig sabihin is Pater. Sa Latin na nagdi-denote ng originator. Siya yung pinagmulan. Ay kung si Jesus ay tawagin din niya ang kanyang sarili na Diyos Ama, ay di siya rin ang pinagmulan niya. Di ba? Kaya naman may anak dahil isinugo siya. Pero it doesn't mean na yung anak ay yung sa nature na tao na subordinate sa nature dahil ikaw ay tao, anak lang kita eh, di ba? Dahil lesser na yung lesser na yung kanyang kalikasan dahil ipinanganak sa laman na kumbaga 32 chromosome lang kita eh, di ba? Yung chromosome ng iba sa nanay mo. Hindi na kayo pareho na talagang essence. May iba na yung chromosome niya, may na ng nanay na chromosome. Hindi na perfect yung chromosome. Pero hindi naman tao ang Diyos eh. Kaya nga Diyos siya, kaya nga iisa sila na pareho rin ang essence nila. At hindi ito mahirap unawain sa isang inelect na maligtas. Kasi pag hindi ka naniwala dito, baka maaaring hindi yun elect. Kasi napakasimpleng unawain sa isang taong nagtataglay ng Espiritu Santo. Dali lang naman eh. Hindi yan nagpapagulo. Nagpapagulo lang ang ganyang katuruan ng Trinidad sa mga taong walang Espiritu Santo. Kasi only the Holy Spirit can understand spiritual things. And those who don't have the Spirit of God cannot understand spiritual things. Ang Trinidad ay spiritual na bagay yan. Dahil Diyos yan eh. Mga bagay na spiritual ang itinuturo sa atin ng banal na Espiritu. Ay paano maunawaan kung wala kang banal na Espiritu? So, if you don't have the Holy Spirit, you cannot understand the Trinity and you cannot be saved because you don't have the one who regenerates. You are not regenerated because you are not indwelt by the Spirit. Because only those who are regenerated by God are indwelt by the Spirit of God. And they are the only ones who can understand God because it is only God who can understand God. Without God, the Spirit is in us, we cannot understand the mind of God. And then sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, 16, 17, 18, we have the mind of Christ because we have the Spirit. Yeah. But we don't have Christ. Spirit of Christ. Spirit of God. O God the Spirit. Yung physical ni Christ, wala sa atin kasi physical yun, nasa langit yun. Diba? So, confused si Stephen Portrick sa ganitong katuruan. Portik. Diba? Hindi niya maintindihan. Why? Probably he is not saved. And he is not elect, of course, because
Those who are not elect cannot be saved. Warning. Yan. Alas dos connection tayo, browser, baka ito'y nabunot sa atin. Tapos naman. Nawalan ng sounds. Yan, camera. O, buti na lang, camera lang nawala. Oo. Wala, meron naman tayong sounds. Okay, so siguro naunawaan naman natin. Kasi siguro may mga tanong tayo. Entertainin natin ang mga tanong bago tayo magpaalam, Pastor Derek. Wala naman po, Pastor. May mga comment na lang dito. Hebrews 12:14. 1486, 1,400 square meter pala yun. Ang laking mansion, no? 1,486 square meters. Yung pala ang equivalent noon. Kasi nagsusukat ito eh. Oo, kino-convert niya sa square meters. Di kasi natin sukat ang square feet. O square foot. Square foot nga, no? Square foot nga. Square meter. Sabi niya dito sa baba, tawag diyan kay Stephen Furtick is an ignorant and unsteady person, destroying himself by twisting the truth. Katulad na sinabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 3:16, no? Ano si Hebrews 12:14, biblical na biblical. Hebrews 12:14 nga ang pangalan. Nakakatakot maging preacher pero maraming naghahangad magturo. Yun. Nakakatakot talaga. Nakakatakot nga. Kaya dapat maging seryoso ka para hindi ka matakot. Baga magpaka-teacher ka talaga. Mag-aaral ka ng hermeneutics at ano. Walang urong, wala ding sulong. Ayos eh. O kung wala nang tanong, magpaalam na muna tayo at sa susunod, no? Sige po. Talakayin din naman natin ang iba pang mga magtatampo kasi yan eh. Si Kenneth Copeland, si Magtatampo. Creflo Dollar, baka magtampo, no? Sige po. Kasi yung mga yan nanonood eh. Oo. Tapos kukumpara, bakit sila lang ang ano? Kasi yung mga false teachers yan, kahit na yung kontrobersya, gusto nila, bida rin sila eh. Sikat. Di ba? Gusto nila laging sikat. Kaya nga tayo dapat mag-ingat. Dapat para huwag tayong katampuhan, atin ding talakayin Yes, yung iba pa. Di ba? Talagang kailangan po. Kailangan na sila'y atin ring idamay. Damay-damay na to. Damay. Paalam na tayo, Pastor Derek. Sige po, magbabalik po kami sa Martes at ganun ding oras, alas 8. Patuloy po kayong sumubaybay at mag-send ng mga topic na gusto po ninyong at discuss natin o i-expose dito po sa The Narrow Gate Ministry. Yan po sa comment section sa baba. Okay, kami po ang The Narrow Gate and we are the Cult Busters. God bless you. And good night.